Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay nakapaloob muli sa ikalawang linggo at ito ay aralin para sa ikatlong araw. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Katulad ng ating nakasanayan, mayroon munang magbabahagi ng kanyang paboritong salita bago tayo mag-umpisa sa ating bagong paksa. Maaari niyong ilagay sa comment section ang inyong kasagutan. Sa bahaging ito para sukatin kung talaga bang mayroon kayong natutuhan sa ating tinalakay nung nakaraan, ay magbabalik-aral tayo. Ito ay isang gawain na tinatawag na pick a box. Mayroon akong 4 na kahon na inihanda. Kulay berde, kulay kahel, kulay dilaw, at kulay asul. Bawat kahon ay naglalaman ng katanungan na dapat ninyong masagot. Para sa kahon na kulay berde, ano ang intrapersonal na komunikasyon? Ulit, ano ang intrapersonal na komunikasyon? Maaari ninyong ilagay sa comment section ang inyong kasagutan. Ikalawang kahon na kulay kahel, ano ang interpersonal na komunikasyon? Ulit, ano ang interpersonal na komunikasyon? Muli, maaari niyong ilagay sa comment section ang inyong kasagutan. Para naman sa ikatlong kahon na kulay dilaw, magbigay ng halimbawa ng intrapersonal na komunikasyon. Ulit, magbigay ng halimbawa ng intrapersonal na komunikasyon. Muli, maaari niyong ilagay sa comment section ang inyong kasagutan. Sumunod, ika-4 na kahon na kulay asul. Magbigay ng halimbawa ng interpersonal na komunikasyon. Ulit, magbigay ng halimbawa ng interpersonal na komunikasyon. Katulad ng ating nakasanayan, maaari niyong ilagay sa comment section ang inyong kasagutan. Narito naman ang susunod na gawain. Ito ay bilang pasilip sa ating bagong paksang tatalakayin ngayong araw. Ito ay tinatawag na Emotion Message Challenge. Para sa panuto, basahin ang pahayag base sa isinasaad na tono. Ulit, basahin ang pahayag base sa isinasaad na tono. Ang unang pahayag ay ayos lang. Ngayon, basahin mo ito sa masayang tono, galit na tono, malungkot na tono at nang iinis na tono. Ikalawang pahayag naman ay bahala ka. Ngayon, basahin mo ito sa masayang tono, galit na tono, malungkot na tono at nang iinis na tono. Sa bahaging ito, tatalakayin na natin ang bagong paksa natin ngayong araw. Ito ay tungkol sa konsiderasyon sa paglahok sa komunikasyong intrapersonal at interpersonal. Muli, ito ay mga konsiderasyon sa paglahok sa komunikasyong intrapersonal at interpersonal. Ito ay nahahati sa 4 na bahagi: layunin, tono, wika, at nilalaman. Kumbaga, tatalakayin natin ano ba ang dapat na layunin kapag komunikasyong intrapersonal, ano naman ang layunin kapag interpersonal. Pangalawang bahagi, ano ang tono kapag ang komunikasyon ay intrapersonal at ano ang tono kapag ang komunikasyon ay interpersonal. Ikatlong bahagi, ano ang wikang ginagamit kapag intrapersonal at ano namang wika ang ginagamit kapag interpersonal. At para sa ika-4 na bahagi, ano naman kaya ang nilalaman ng isang komunikasyong intrapersonal at ano ang nilalaman ng komunikasyong interpersonal. Sa bahaging ito, tatalakayin na natin ang unang bahagi. Ito ay ang layunin o purpose. Maaari niyong kuhanin ang inyong kwaderno sa mabisang komunikasyon para makapagtala kayo ng mahalagang impormasyon sa ating tatalakayin. Una nating tatalakayin ang layunin ng intrapersonal. Muli, ang una nating tatalakayin ay layunin ng intrapersonal.
Pangunahing layunin ng komunikasyong intrapersonal ay hindi lamang makapagnilay sa pamamagitan ng internal na dialogo, kundi makapagplano at makapag-organisa ng sarili upang hubugin ang individualidad, mga katangiang personal, motibasyon at angkop na aksyon. Para mas madaling matandaan, tandaan lang natin na ang layunin ng intrapersonal ay una, makapagplano. Pagkatapos makapagplano, makagagawa na ng tamang desisyon. Ulitin natin, ang pangunahing layunin ng intrapersonal na komunikasyon ay makagawa ng plano nang sa gayon ay makagawa ng tamang desisyon. Ibig sabihin, hindi lamang basta-bastang desisyon, kailangan tamang desisyon. Ulitin natin, ang pangunahing layunin ng intrapersonal ay makagawa ng plano para makabuo ng tamang desisyon. Para mas madali ninyong maunawaan ay naghanda ako ng halimbawa. Halimbawa, pagpili ng kursong kukuhanin sa kolehiyo. Pumipili ba agad tayo? 'Di ba? Hindi naman. Ang una nating ginagawa ay nagpaplano. Iniisip natin ano ba yung mga kakayahan na mayroon tayo. Pangalawa, ano ba yung mga bagay na interesado tayong gawin? At pangatlo, ano ba yung pangarap natin? Sa pamamagitan kasi ng pag-iisip natin kung ano yung mga kakayahan na mayroon tayo, saang bagay tayo interesado at ano ang pangarap natin, makagagawa tayo ng tamang desisyon sa kukuhanin nating kurso. Halimbawang sitwasyon nito ay nung grade 10 kayo. After ba graduation, nakapili agad kayo ng strand na kukuhanin sa grade 11? Maaring hindi. Kasi halos lahat nagdaan muna sa pagpaplano bago nakagawa ng isang tamang desisyon. At yun ang layunin ng intrapersonal na komunikasyon. Muli ulitin natin, ang layunin ng intrapersonal na komunikasyon ay makapagplano nang sa gayon ay makagawa ng tamang desisyon. Para ibuod, ang layunin ng interpersonal na komunikasyon ay una, makilala ang sarili, ikalawa, makapagmuni-muni, at ikatlo ay makapagplano at makagawa ng tamang desisyon. Tayo ay nasa unang bahagi pa rin, layunin at purpose, pero ang tatalakayin na natin ngayon ay ano ba ang layunin ng interpersonal. Kanina, ang tinalakay natin ay layunin ng intrapersonal. Ngayon naman, layunin ng interpersonal. Nilalayo ng komunikasyong interpersonal ang makapagbahagi ng mga impormasyon, maglinang at magpanatili ng relasyon, makapagpalitan ng kaisipan at damdamin, makaimpluwensya sa iba, bumuo ng unawaan, lumutas ng mga sigalot at makabuo ng mga desisyon. Para mas madaling tandaan lang natin ang interpersonal na komunikasyon ay naglalayo na una, makapagpalitan ng mensahe at impormasyon at pagkatapos magpalitan ng impormasyon at mensahe ay magkakaroon na ng solusyon sa mga problema o sigalot. Halimbawa, paggawa ng pananaliksik. Kung magbibigay ako sa inyo ng paksa ngayong oras, makagagawa ba agad kayo ng pananaliksik? Hindi. At ano ang matutulong ng layunin ng interpersonal sa paggawa ng pananaliksik? Sige nga, maaari niyong ilagay sa comment section ang inyong kasagutan. Isa-isahin ulit natin, muli ano ba ang layunin ng interpersonal na komunikasyon? Kanina, nabanggit natin na ang layunin nito ay makapagpalitan ng mensahe at impormasyon, at makapagbigay solusyon sa mga sigalot o problema. Ngayon, paano natin i-apply ang layunin ng interpersonal na pagpapalitan ng mensahe at impormasyon para makagawa tayo ng pananaliksik? Sige po, maaari niyong ilagay sa comment section ang inyong kasagutan. Sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mensahe at impormasyon, mas napapadaling mabuo ang isang pananaliksik. Maaaring may mga bagay na hindi ako alam, na alam mo. Maaaring may mga bagay din na alam mo pero hindi ko alam. At sa tulong nga ng interpersonal, mas mapabibilis natin na matapos ang isang pananaliksik. Para ibuod, ang layunin ng interpersonal na komunikasyon ay una, makipagpalitan ng impormasyon. Pangalawa, magpanatili ng mabuting relasyon. At ikatlo ay lumutas ng suliranin at makabuo ng desisyon.
Bago tayo dumako sa ikalawang bahagi, which is ang tono or tone, balikan muna natin ang una. Ang unang bahagi ay layunin. Magkaiba ang layunin ng intrapersonal na komunikasyon at interpersonal na komunikasyon. Sige nga, para subukin kung talaga bang mayroon kayong natutuhan, ilagay nga sa comment section ang pinagkaiba ng layunin ng intrapersonal na komunikasyon at interpersonal na komunikasyon. Salamat sa pakikibahagi. Ngayon naman, tatalakayin na natin ang ikalawang bahagi. Ito ay ang tono o tone. Sinasabi lang na iba ang tono kapag intrapersonal at iba rin ang tono kapag interpersonal. Ngayon, pag-uusapan muna natin ang tono na ginagamit kapag ang komunikasyon ay intrapersonal. Gumagamit ang komunikasyong intrapersonal ng magaan, tapat at organisadong detalye. Sinasabi na dapat daw ang tono ng intrapersonal na komunikasyon ay tapat. Halimbawa na lamang ang pagsusulat natin sa ating journal o diary. Makikita natin na dito visible yung pagiging tapat dahil isinusulat natin ang ating totoong nararamdaman, totoong tumatakbo sa isip natin, at totoong nangyari sa araw natin. Para ibuod, ang tono ng intrapersonal na komunikasyon ay personal, matapat at mapagnilay. Ngayon naman, tatalakayin natin ano ba yung dapat na tono na ginagamit kapag ang komunikasyon ay interpersonal. Ulit, ano naman kaya ang tono na dapat na ginagamit natin kapag ang komunikasyon ay interpersonal? Kaakibat sa ganitong katangian ng wika ang pagkakaroon ng tono na magaan, mapanghamig, mapagmalasakit at nakalilikha ng impresyong mapagtangkilik at sumusuporta sa kausap. Isa sa mga mahalagang tono na dapat mayroon tayo kapag tayo ay nakikipag-usap sa ibang tao ay ang mapagmalasakit na tono. Kasi kapag naramdaman ng taong kausap natin na nagmamalasakit tayo sa kanila, mas magiging bukas sila. Mas magiging komportable silang ibahagi kung ano ang totoo nilang nararamdaman. Halimbawa, sumagot ang kaklase mo sa recitation pero mali ang sagot niya. Ano ang sasabihin mo? Sasabihin mo ba na mali na naman ang sagot mo? Siyempre hindi. Kailangan nating iparamdam na tayo ay nagmamalasakit sa taong kausap natin. Tayo ay nagmamalasakit sa ating kamag-aral. Kung ikaw ang nasa sitwasyon, ano kaya ang sasabihin mo? Sige nga, maaari mong ikomento ang iyong kasagutan sa comment section. Para ibuod ang tono ng interpersonal na komunikasyon, dapat ito ay magalang, mapagmalasakit, angkop sa sitwasyon. Bago tayong magpatuloy, magkumustahan muna tayo. Berdeng ilaw kung lubos mong nauunawaan, dilaw na ilaw naman kung bahagya mo lamang na nauunawaan ang paksang tinatalakay natin ngayong araw at pulang ilaw naman kapag hindi mo nauunawaan ang paksang tinatalakay natin ngayong araw. Maaari mong ilagay sa comment section ang inyong kasagutan. Ngayon naman, tatalakayin na natin ang ikatlong bahagi. Ito naman ang wika o language na dapat ginagamit natin sa intrapersonal na komunikasyon at interpersonal na komunikasyon. Pero bago natin ipagpatuloy, tignan muna natin kung natandaan nyo ba yung tono na dapat ginagamit natin sa intrapersonal na komunikasyon at tono na ginagamit natin sa interpersonal na komunikasyon. Muli, maaari niyong ilagay sa comment section ang inyong kasagutan. Muli, ang unang katanungan, ano ang tono na dapat nating ginagamit sa intrapersonal na komunikasyon? Ikalawang katanungan, ano naman ang tono na dapat ginagamit natin sa interpersonal na komunikasyon? Muli, maaari niyong ilagay sa comment section ang inyong kasagutan. Salamat sa pakikibahagi. Ngayon, dadako na tayo sa ikatlong bahagi, wika o language. Sa intrapersonal na komunikasyon, mahalaga ang papel ng wika sa paglinang ng mga aspekto nito upang makabuo ng sariling persepsyon, positibong pagkilala sa sarili at pagpapaunlad ng sariling pagpapahalaga. Kapag kinakausap natin ang ating sarili, dapat hanggat maaari,
pilitin natin na positibong mga salita lamang ang ating gagamitin. Ang ating sarili ang ating nag-iisang kakampi at kasama sa lahat ng sitwasyon at pagkakataon. Kaya dapat tayo mismo ang nagmamahal at nagpapakita ng pagmamalasakit sa ating sarili. Kung mahal natin ang ibang tao, dapat mas mahal natin ang ating mga sarili. At ang isa sa mga paraan para maparamdam natin sa ating sarili na mahal natin ang ating sarili ay ang paggamit ng mga positibong salita. Halimbawa, hindi ka pumasa sa isang pagsusulit. Ano ang sasabihin mo sa iyong sarili? Sasabihin mo ba na wala kang silbi? Syempre hindi. Dapat ikaw mismo iparamdam mo sa sarili mo na mahal mo ang iyong sarili. Positibong mga salita lamang ang gagamitin mo. Para ibuod, ang wika sa intrapersonal na komunikasyon ay una, ginagamit ang wika upang mas makilala ang sarili. Ikalawa, tinutulungan tayong mag-isip, magnilay at magpasya. Ngayon naman, tatalakayin naman natin ang wika na dapat nating ginagamit kapag ang ibang tao na ang kausap natin o interpersonal na komunikasyon. Binibigyan diin ang gamit ng wika sa makabuluhang interaksyon na nagtataglay ng katangiang payak at dinamiko upang madaling maunawaan ng kausap. Kapag tayo ay nakikipag-usap sa ibang tao, tandaan natin na dapat yung mga salitang ginagamit natin ay payak lamang para madali itong maunawaan, maintindihan ng taong kausap natin. Kapag payak na salita lamang ang ginagamit natin, maiiwasan natin na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Halimbawa, nanghihiram ka ng notes sa iyong kamag-aral. Ano ang sasabihin mo? Sasabihin mo ba ang mga katagang mangyaring ipagkaloob mo ang iyong kwaderno? Tingin mo, ito ba ay payak na mga salita? Kanina, binanggit natin na dapat payak lamang ang mga salitang gagamitin. Tignan natin kung mas angkop ba ang ikalawang halimbawa. Pwede bang mahiram ko yung notebook mo? Ano sa tingin nyo? Mas madali ba siyang maunawaan? Sige nga, maaari nyong ilagay sa comment section ang inyong kasagutan. Salamat sa pakikibahagi! Muli kapag tayo ay nakikipag-usap sa ibang tao, piliin natin ang mga payak na salita para mas mataas yung posibilidad na maunawaan tayo ng taong kausap natin. Para ibuod, ang wika sa interpersonal ay gumagamit ng malinaw at payak na pananalita. Isaalang-alang ang kilos, ekspresyon at kultura. Ngayon naman, dadako na tayo sa ika-4 na bahagi. Ito ang nilalaman o content. Ang nilalaman ng intrapersonal na komunikasyon ay pangarap, layunin sa buhay, personal na karanasan at pagpapahalaga. Dahil kapag nga sinabi nating intrapersonal, ang kausap natin ay ang ating sarili. Dapat malaman natin kung ano ba talaga ang pangarap natin. Ano yung goal natin sa buhay, ano yung mga bagay na naranasan na natin at gusto pa nating maranasan, gayon din ano ba yung mga bagay na mahalaga para sa atin. Ano ba yung definisyon ng totoong buhay para sa atin. Sumunod, ano naman ang nilalaman ng interpersonal na komunikasyon? Ang nilalaman ng interpersonal ay pagbabahagi ng impormasyon, pagpapalitan ng opinyon, pagpapahayag ng damdamin, paglutas ng suliranin at pagbuo ng desisyon. Katulad ng nabanggit natin noong nakaraang talakayan, kapag tayo ay nakikipag-usap sa ibang tao, dapat hindi lang tayo ang natututo sa kanila. Dapat nagbabahagi din tayo ng impormasyon o mensahe para natututo rin sila sa atin. Magkumustahan muli tayo, berdeng ilaw kapag lubos na nauunawaan. Dilaw na ilaw naman kapag bahagya lamang na nauunawaan ang paksang tinalakay natin. At pulang ilaw naman kapag hindi nauunawaan ang paksang tinalakay natin ngayong araw. Para sukatin kung talaga bang mayroon kayong natutuhan, narito ang pagpapahalaga 2.3. Ano pa? Para sa panuto, basahin ang bawat sitwasyon. Pagkatapos basahin ay subukang ilagay ang sarili sa mga sitwasyon. Kung ikaw ang nasa sitwasyon, ano ang sasabihin mo? Bilang isa,
May kaibigan kang nalulungkot. Ano ang sasabihin mo? Bilang 2, kailangan mong humingi ng paumanhin sa magulang. Ano ang sasabihin mo? Bilang 3, kailangan mong kausapin ang sarili bago ang isang mahalagang desisyon. Ano ang sasabihin mo? Katulad ng ating nakasanayan, maaari niyong ilagay sa comment section ang inyong kasagutan. Aplikasyon 2.3, ano ang kaya kong gawin? Ito ay tinatawag bilang real-life communication makeover. Para sa panuto, piliin ang isang sitwasyon at bumuo ng tamang pahayag gamit ang angkop na layunin, tono, wika at nilalaman. Ito yung 4 na tinalakay natin kanina. Layunin, tono, wika at nilalaman. Narito ang mga sitwasyon, pipili ka lamang ng isa. Una, humihingi ka ng tulong sa kaklase. Pangalawa, nagpapahayag ng saloobin sa magulang. Ikatlo, kinakausap ang sarili bago ang exam. Ika-4 na sitwasyon, nakikipag-ayos ng hindi pagkakaintindihan sa kaibigan. Narito ang gagawin mo bilang mag-aaral. Una, isulat ang aktwal na sasabihin. Pangalawa, tukuyin kung intrapersonal o interpersonal ba ang sitwasyon. Katlo, ito na yung tinalakay natin ngayong araw. Ibibigay mo ang layunin, tono, wika at nilalaman. At pang-4, ipaliliwanag mo kung bakit iyon ang tamang tono at bakit iyon ang tamang wika. Narito ang isang halimbawa na maaari ninyong gawing gabay. Ang sitwasyon na napili ay paghingi ng tulong sa kaklase. Ang aktwal na sasabihin ay, pwede mo ba akong tulungan sa ating takdang aralin? Medyo nahihirapan ako sa bahagi na ito. Salamat agad sa oras mo. At para naman sa uri ng komunikasyon, ito ay interpersonal dahil nakikipag-usap ka sa iyong kamag-aral. Para sa layunin, ano ba yung layunin? Humingi ng tulong. Sumunod tono, magalang at mapagpasalamat, wika, payak at malinaw. Nilalaman, paghingi ng tulong at pagpapakita ng respeto. Narito na ang paliwanag. Ginamit ang magalang na tono at malinaw na wika upang mas madaling maintindihan ng kaklase at upang maipakita ang respeto at pagpapahalaga sa tulong na hinihingi. Naunawaan ba ang gawain? Kung gayon, maaari niyong ilagay sa comment section ang inyong kasagutan. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay mayroon kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Salamat sa pakikibahagi at salamat sa panonood. Paalam! Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.